Magandang gabi mga kapuso. Ako po ang inyong Kuya Kim na magbibigay sa inyo ng trivia sa likod ng mga trending na balita. Maraming natuwa sa viral video ng isang Philippine Eagle sa kagubatan ng Leyte. Ang tagpo kasing ito isang magandang senyales na si Lakpue tagumpay na naka-adapt sa wild matapos ang kanyang release. Sa videong ito na binahagi ng Philippine Eagle Foundation, makikita ang isang Philippine Eagle na tahimik na umiinom sa tubig sa isang ilog sa Leyte. Ang agilang ito, walang iba kundi ang ibong naging simbolo ngayon ng pag-asa. Matapos kasi niyang na-rescue at manatili sa isang facility sa loob ng mahigit 2 dekada, pinatunayan niyang maaring mamuhay muli sa kagubatan ang mga agilang gaya niya. Siya si Lakpue. 2 months old pa lamang nung si Lakpue nang siya'y ma-rescue sa Sarangani taong 2003. Dahil masyado pa raw siya nung bata at wala pang kakayahang mamuhay mag-isa, dinala muna siya sa Philippine Eagle Center sa Davao City. May nagtitip po sa kanya na animal keepers, and then may nag-aalaga po sa kanila, nag-clean po ng cage nila, and of course, hindi po mawawala yung regular check-up po. At makalipas ng 22 years, nitong March 21, 2025, bilang bahagi ng Philippine Eagle Reintroduction Program, mula Davao, dilipat si Lakpue sa Barangay Cagbana, Burawin, Leyte. For 6 months, nilagay po siya sa sa harapan po ng isang bukid para po makita at nasanay po siya sa environment niya. So whether po ng Leyte, sa mga possible praise po niya. At nang makumpleto na raw ni Lakpue ang kanyang veterinary examination at malagyan na ng GPS tracker at radio transmitter, nitong September 30, 2025, si Lakpue muling pinakawalan sa kagubatan. Nung nirelease po siya, medyo natawa po kami sa kasi nga he's 22 years old, pero yung behavior niya po is pang juvenile. Meron po talaga kaming ginawang everyday post-monitoring po para talaga mas mabantayan. Unti-unti po ngayon, super malayo na po siya sa enclosure niya, nakakahanta din po siya. So it's a really good sign. Si Lakpue, tinuturing ngayong isa sa mga apex predator sa kagubatan ng Leyte. Nakakatulong siya sa pagbalanse ng isang forest habitat. Nakakatulong siya na makontrol kung ano yung mga potential prey items yung population nila. Kung dumadami, for example, yung mga ahas na malalaki na favorite nilang kinakain, yun yung kanilang hinahunting. So in short, merong balance sa ecosystem. O yung kanyang journey ng Philippine Eagle Foundation sa pakikipagtulungan ng maraming ahensya ng gobyerno at mga NGOs and mga scientists and researchers na very important na sa kasaysayan ng conservation ng Philippine biodiversity. Long-term rin, yung ating responsibility na gusto nating mapanatili na merong Philippine Eagle sa ating mga kabundukan at sa wild. Pero alam niyo ba na sa mahabang panahon, ay isang species ng agilas na pinaniwala ang kamag-anak ng Philippine Eagle? Kuya Kim, ano na? Ito ang Harpy Eagle ng Central at South America na pinaniniwala ng mga siyentipiko na malapit na kamag-anak ng ating Philippine Eagle. Ang mga Harpy Eagle kasi malaki ang pagkakahawig sa Philippine Eagle. Pareho silang may malalapad na pakpak, malalaking talons at kayang mag-hunt sa masusukal na kagubatan. Pero ayon sa genetic studies, mas malapit ang mga Philippine Eagle sa snake eagles o yung mga agilang kumakain ng ahas at iba pang mga reptile. At sa haba ng panahon, sila ay mas lumaki, mas lumakas at mas nag-adapt. Kaya isa na sila ngayon sa pinakamagaling na mandaragit sa kagubatan. Samantala, para malaman ang trivia sa likod ng viral na balita, post o comment lang, #Kuya Kim. Ano na? Laging tandaan, importante ang may alam. Ako po si Kuya Kim at sagot ko kayo 24 oras.